Tatlong Pangulo, tatlong mukha ng pamumuno sa Pilipinas. Sa tuwing magpapalit ang Pilipinas ng Pangulo, para tayong nagbubukas ng bagong kabanata. Minsan puno ng pag-asa, minsan puno ng pangamba, at kadalasan pinaghalong dalawa. Ngunit kapag sabay-sabay mong tinignan ang pamumuno ni Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, at Ferdinand Marcos Jr., para kang nanood ng tatlong magkaibang pelikula tungkol sa kapangyarihan, isa tungkol sa pagtutuwid ng daan, isa tungkol sa kamay na bakal, at isa tungkol sa pagbawi at rebranding ng nakaraan. Pero sa likod ng kanilang mga pangako at proyekto, may mga tanong na hindi pa rin sinasagot, mga tanong na nakabitin sa hangin, naghihintay ng tapat na sagot. Benigno Aquino III, kapayapaan, katapatan, at mga sugat ng mamasapano. Sa ilalim ni Aquino, naging sentro ng kanyang administrasyon ang daang matuwid. Naging maayos ang takbo ng ekonomiya, tumaas ang tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas, at nabuo ang Historic Peace Agreement sa MILF, isang bagay na unang beses nating nasilayan matapos ang dekada ng gulo sa Mindanao. Pero habang sinusulat niya ang mga pangakong kapayapaan, bigla namang tumigil ang bansa dahil sa Mamasapano tragedy. Doon nabasag ang imahe ng isang pamahalaang maingat at sistematiko. Marami ang nagtanong, kung may mabuting intensyon, sapat na ba iyon kung kulang ang koordinasyon? At paano natin sinusukat ang isang leader? Sa kanyang mabubuting nagawa o sa isang pagkakamaling naglagay ng buhay sa panganib? Kung hindi nangyari ang Mamasapano, magiging iba kaya ang reputasyon ni Aquino ngayon? O likas na bang mabilis magbago ang paningin ng publiko depende sa emosyon ng kasalukuyang krisis? Rodrigo Duterte, ang panahon ng takot, tigas at pagbabago. Pagdating ni Duterte, biglang nag-iba ang tono ng bansa. Ang dating diplomatic at maingat ay napalitan ng diretsahang salita, matapang na pahayag at war on drugs na umani ng papuri at matinding batikos. Para sa marami, naramdaman nila ang pangil ng gobyerno. Para naman sa iba, naramdaman nila ang takot o kawalan ng boses. Hindi rin maikakaila ang build, ang modernisasyon ng infrastruktura at ang pagbabagong pampulitika na sinubok baguhin ang ugnayan ng Pilipinas sa China at Estados Unidos. Ngunit habang lumalaki ang mga gusali, lumalaki rin ang mga tanong tungkol sa karapatang pantao. Gaano kalaki ang dapat isakripisyo para sa kaayusan? Kung may kinatatakutan ng mamamayan, maituturing ba itong tunay na kapayapaan? At bakit kaya si Duterte, kahit kontrobersyal, ay nanatiling isa sa pinakapopular na presidente? May hinahanap ba ang Pilipino na hindi na ibibigay ng tradisyonal na liderato? Kung may kamay na bakal na nag-ambag ng disiplina sa ilan, posible kayang ang susunod na tunay na solusyon ay kamay na malinaw. Isang lider na hindi takot maging matatag, pero hindi rin kailangang maging marahas? Ferdinand Marcos Jr., pagbawi, pag-angat, at ang bigat ng apelyido. Marcos Jr. naman ay isang kwento ng rebranding. Nanalo siya ng landslide, dala ang pangakong pagbangon ng ekonomiya, pagkakaisa at paglayo sa hidwaan ng nakaraan. Pinakatag niya muli ang relasyon sa Estados Unidos at sinikap ayusin ang sektor ng agrikultura at ekonomiya. Ngunit lumulutang ang mga aligasyon ng korupsyon, mismanagement at substandard projects. Para bang may multo ng nakaraan na kumakatok sa kasalukuyan? Kaya may mga nagtatanong, kayang bang iwaksin ni Marcos Jr. ang bigat ng historyang nakaukit sa pangalan nila? At paano niya mapapatunayan na hindi siya magiging rerun ng nakaraan, kundi isang bagong bersyon na mas bukas, mas tapat, at mas responsable? Sa isang bansa na madaling magpatawad pero hirap magtanda, mas nangingbabaw ba ang pangako ng bagong bukas kesa sa aral ng kahapon? Paghambing. Tatlong lider, tatlong daang pinili. Si Aquino, pamumuno ng transparency at kapayapaan, ngunit nasubukan ng trahedya. Si Duterte, pamumuno ng tapang at kontrol, ngunit may kapalit na kinueston sa mundo. Si Marcos Jr., pamumuno ng pagbangon at pag-asa,
ngunit hinahabol ng mga isyu ng pamamahala. At dito nabuo ang pinakamalaking tanong. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng mabuting pangulo? Ito ba ay economic growth, kapayapaan, disiplina, karapatang pantao, o kung paano nabago ang buhay ng karaniwang Pilipino? Maaaring tatlong pangulo, tatlong estilo, pero iisang aral. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, sa kinang ng proyekto o sa dami ng pangako, kundi sa katapatan at resulta para sa taong bayan. At kung tatanungin ka, sa tatlong ito, kaninong Pilipinas ang mas gusto mong tirahan? At bakit?